Magsimula tayo sa isang eksenang malamang ay pamilyar na pamilyar sa'yo. Nasa isang group setting ka, maaaring talakayan sa klase, meeting sa trabaho, o pagtitipon ng pamilya kung saan may magsasabing, bakit ang tahimik mo? Ngumiti ka, baka magkibit balikat pa, o pilit kang tumawa. Pero sa loob, ibang script ang tumatakbo sa isip mo. Ang awkward ko ba? Dapat ba akong magsalita? Paano kung may masabi akong mali? Siguro iniisip nilang boring ako. Sinisira ko lang yung vibe. At saka darating yung tahimik na konklusyon na hindi mo namamalayang paulit-ulit mo nang iniisip sa paglipas ng panahon. Parang pabigat lang ako dito. Hindi sapat ang ingay, hindi sapat ang saya, hindi sapat. Ang kasinungalingang tahimik na pinaniniwalaan ng mga introvert. Maraming introverted na tao ang may dalang ganitong hindi nakikitang bigat. Hindi dahil may nagsabi sa kanila ng direkta na, uy, di maganda ang personality mo, kundi dahil sa libo-libong maliliit na karanasan. Mga sandaling tulad ng napuputol habang nagsasalita, sinasabing lakasan mo pa ang boses mo, nakikitang mas napapansin ang mga mas maiingay na personalidad, at pakiramdam na kailangan mong mag-perform para lang makasabay. Kaya nag-a-adjust ka, nagiging madaling pakisamahan, low maintenance, yung hindi nangiistorbo, hindi demanding, hindi kumukuha ng masyadong espasyo. At sa proseso, napagkakamalan mo ang pagiging maalalahanin bilang pagiging invisible. Iniisip mong, kung wala akong naiaambag na energy, parang nakakabawas lang ako. Pero ito ang plot twist na bihirang masabi ng maaga. Hindi ka pabigat, hindi ka lang maingay, at magkaibang bagay ang dalawang yon. Ang maingay na mundo versus ang tahimik na lakas. Nabubuhay tayo sa mundong kadalasang ikinakabit ang kumpiyansa sa lakas ng boses. Kung sino ang pinakamabilis magsalita, siya ang nananalo. Kung sino ang pinakanakakatawa, siya ang nangingibabaw. Kung sino ang pinaka-outgoing, siya ang tinatawag na leader. Kaya saan napupunta ang mga introvert? Nanunood, nagpo-proseso, malalim mag-isip, at tahimik na iniisip na hindi yon mahalaga. Pero balik na rin natin sandali ang pananaw. Sino ang nakakapansin kapag may napag-iiwanan? Sino ang talagang nakikinig, hindi naghihintay lang ng pagkakataong magsalita? Sino ang nag-iisip muna bago magsalita, imbis na nagsasalita para makapag-isip? At sino ang kayang harapin ng discomfort, imbes na takbuhan ito? Ang mga introvert. At hindi yon kahinaan. Yon ay mga high level na mga social skills na sinusubukan ng marami na matutunan. Ang nakatagong superpower. Hindi kulang sa iniisip ang mga introvert. Sa totoo lang, sobra pa nga. Kaya sila humihinto. Kaya sila nagpi-filter. Kaya minsan nananahimik. Hindi dahil walang laman, ngunit dahil masyadong maraming kailangang ayusin sa isip nila. Habang ang iba ay sunod-sunod maglabas ng ideya, ang mga introvert ay nagdudugtong-dugtong ng mga ideya. Sinusuri ang posibleng resulta, binabasa ang sitwasyon, at pinipili ng maingat ang mga salita. Hindi yun pag-aalinlangan, yun ay precision. At ang precision ay kapangyarihan. Pakiramdam ko, pinapababa ko ang mood. Ito yung tumatama ng malalim sa maraming introvert. Nasa grupo ka ng mga energetic na tao, tapos bigla mong mararamdaman na para kang low battery icon sa isang silid na punong-puno ng mga charger. Kaya sinusubukan mong bumawi. Pinipilit mong magbiro, nagpapanggap kang excited, tumatango ka kahit hindi naman talaga sang-ayon, at tumatawa ka ng mas malakas kaysa sa tunay mong nararamdaman. At pagkatapos, pagod na pagod ka. Hindi dahil masama ang pakikisalamuha, ngunit dahil hindi ka naging totoo sa sarili mo habang ginagawa ito. Ito ang katotohanan, hindi mo pinapababa ang mood, nagdadala ka ng balanse. Hindi kailangan maging maingay ang lahat ng espasyo, hindi kailangang punuin ang bawat sandali. Hindi lahat ng katahimikan ay awkward. Minsan, ikaw pa nga ang dahilan kung bakit nagiging totoo ang usapan, imbis na palabas lang. Ang lakas na hindi pinapansin. Ganito ang introverted na lakas. Tahimik, kaya madalas hindi napapansin. Walang pumapalakpak sa'yo dahil sa pag-iisip bago mag-react.
pananatiling kalmado habang ang iba ay nagpapanik, pagkakita ng mga pattern na hindi napapansin ng iba, emotional awareness, at hindi pagdepende sa palagiang validation. Pero ang mga katangiang ito ay pundasyon ng isang mahusay na leader, mapagkakatiwalaang kaibigan, malikhaing isip, at malalim na problem solver. Hindi mahina ang mga introvert. Sila ay hindi lang maingay tungkol sa kanilang lakas. Pag-usapan natin ang social energy dahil ito ang nagpapabago ng lahat. Isipin mo ang social energy na parang baterya. Ang mga extrovert nagcha-charge kapag kasama ang ibang tao. Ang mga introvert naman nauubos ang energy kapag kasama ang iba. Yun lang, yun ang kaibahan. Hindi ito tungkol sa kumpiyansa versus insecurity, masaya versus boring, o malakas versus mahina. Ito ay tungkol lang sa kung paano gumagana ang energy system mo. Kaya kapag pakiramdam mo ay drained ka pagkatapos makisalamuha, hindi ibig sabihin na pumalya ka socially. Ibig sabihin lang ay gumamit ka ng energy the whole time. At kahit ganun, dumating ka pa rin, nakipag-engage ka pa rin, nagmalasakit ka pa rin, at sinubukan mo pa rin. Hindi yun kahinaan, yun ay tibay. Ang plot twist, mas malakas talaga ang mga introvert. Pag samasamahin natin, ang mga introvert ay madalas nakakaranas ng overstimulation pero patuloy pa rin gumagana. Malalim mag-isip sa mundong mas pinapahalaga ng bilis. Nananatiling totoo sa sarili sa mga lugar na pinipilit kang mag-perform. Ramdam ang lahat pero hindi laging ipinapakita. At nagre-recharge mag-isa imbis na umasa sa validation ng iba. Yung huling yon, malaking bagay yon. Kasi ibig sabihin, ang pagkakakilanlan mo ay hindi nakadepende sa ingay, atensyon o tuloy-tuloy na interaksyon. Kaya mong samahan ng sarili mo at maging okay doon. Alam mo ba kung gaano kabihira yon? Ang tunay na dahilan kung bakit pakiramdam mo ay pabigat ka. Hindi dahil pabigat ka talaga, kundi dahil sinusukat mo ang sarili mo gamit ang maling pamantayan. Kinukumpara mo ang lalim sa lakas ng boses, pagiging maalalahanin sa bilis, at kalmado sa pagiging hype. Siyempre mararamdaman mong kulang ka. Magkaiba ang larong nilalaro mo. Ano ang mangyayari kapag tumigil ka sa pagpapaliit ng sarili mo? Kapag tumigil ang mga introvert sa pagsabay sa energy ng mga extrovert, may nangyayaring makapangyarihan. Sila ay mas kaunti na lang magsalita, pero mas may laman. Pinipili ang koneksyon kaysa sa dami ng tao. Nagtatakda ng mga boundaries ng walang guilt. Tumitigil sa pagsusori dahil kailangan nila ng space. At nagsisimulang magpakita bilang tunay na sarili, hindi bilang mas maingay na bersyon. At bigla, hindi na sila yung tahimik lang sa kwarto. Sila na yung grounded, yung mapagmasid, yung taong tunay na pinagkakatiwalaan ng iba. Ang kakaibang uri ng kumpiyansa. Ang kumpiyansa ay hindi laging pinakamaraming magsalita, laging sentro ng atensyon o dominante sa bawat usapan. Minsan, ang kumpiyansa ay ganito, komportable sa katahimikan, hindi pinipilit i-impress ang iba, nagsasalita lang kapag may makabuluhang sasabihin, at marunong umatras kapag ubos na ang energy. Yan ang introverted na kumpiyansa. Hindi maingay, pero matatag. Hindi ikaw ang problema. Kung naramdaman mo na masyado kang tahimik, hindi ka bagay sa grupo, mahirap kang intindihin, o nakaka-drain kang kasama, sandali lang. Paano kung hindi ka naman sobra sa kahit ano? Paano kung ikaw ay maingat lang sa paggamit ng energy, malalim sa mundong mababaw, at maalalahanin sa isang reactive na kapaligiran? At paano kung ang mga katangiang pilit mong itinatago ay siya palang pinakamalakas mong kakayahan? Hindi kailangan maging mas maingay na mga introvert para maging makapangyarihan. Kailangan lang nilang mapagtanto na makapangyarihan na sila. Shoutout sa mga nanood ng Ganito Harapin ng mga introvert ang mga pasikat. Shoutout kay Rebecca Ogata. Sabi niya, "Good evening Sir AP. Nice episode. Meron talaga mga maangas, pero ang totoo mahina. Kaya iniiwasan ko yung mga ganyang klase ng tao. Hindi sa weak o duwag ako. Kilala ko ang sarili ko pag napuno, kaya ako nilang ang umiiwas.
Thank you ulit sa'yo and God bless sa lahat. Sabi naman ni Vanji Quaresma, napakakalmado talaga ng mga kilala ko na introvert. Parang hindi sila apektado kahit magulo ang mundo at hindi sila pumapatol sa walang kwentang usapan. Salamat sir sa mga content mo. Sabi naman ni Elsa Fampulme, for me ang katahimikan ay kalakasan. Ganito ako, mas gusto manahimik kaysa magbida ng walang kakwenta-kwenta para lang makakuha ng atensyon. I believe that noisy ones are always seeking for attention because of insecurities, dahil mabaho ang pagkatao nila. At ayon naman kay Roland Lipasana, may kilala akong tao na ganyan, coworker ko po. Palaging nangaasar, maingay parang lata na walang laman po. Always nagpapapansin. At shoutout din kay Marie Delight Worker, Renante Damgo, Reynaldo Bruan, Giliera, Cairo Den Adi, Mario Alipit, Edita Miyamoto, Annalyn Granada, Lorena Bintas, Pax Tumulak, Ramlat, Emma Villanueva, Jola Short Video, Joyce, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.